Good morning! Welcome back dito sa page natin. My name is Professor Excel and dito na tayo sa pangatlong lesson natin. Dito na tayo sa blank workbook na pinuksan natin. At as makikita natin, tawag dito is ribbon. Lahat ng office applications ay may ribbons. Word, Access, PowerPoint. And ang kagandahan nito, halos lahat ng ribbons nila ay magkaka-same yung itsura. Kaya madaling tandaan. Sa ribbons, may makikita yung mga tabs. Dito, ang nakikita natin tabs, file, home, insert, page layout. Now, yung tabs na nakikita sa akin, pwedeng iba sa tabs na nakikita ninyo sa Excel. Because magkakaiba yung tabs, depende sa kung paano siya kinostomize. And sa loob ng mga tab, may makikita tayong mga tools. So, sa loob ng home na tab, dito yung mga font, alignment, numbers, styles, or halos lahat ng kung paano natin i-customize yung papagandahin yung itsura ng ginagawa natin sa Excel. Next tab is insert. Dito lahat kung yung mga gusto natin ipang-insert like picture, shapes, graphs or charts, pivot table, and so on and so forth. Go on, check nyo yung mga tabs ninyo kung ano yung mga available na tools sa inyo na pwede nyo gamitin. Sa mga next na lesson, i-explore pa natin to ng i-explore pa natin to. Ngayon, since introduction pa ito, so yun lang muna yung natin. I-familiarize nyo yung self ninyo sa ribbon, tabs, and tools na available sa inyo. Sa taas ng ribbon, may makikita yung quick access toolbar, which is ito. Quick access toolbar means ito yung madalas na ginagamit mo, and since madalas mo ginagamit, gusto mo available agad, so ilagay mo dito sa quick access toolbar. Next lessons, try natin na i-customize ito. Katabi nito is ang workbook name. Ngayon, ang pangalan ng workbook natin is Book 1. Katabi naman nito is ang search, Windows or Microsoft search engine ko. Available ito sa Office 365 na mga version. So, kung wala ito sa Excel na version ninyo, don't worry. Hindi naman masyadong kailangan to. But if meron or 365 yung gamit niya, maganda ding additional ito. Kasi ginagawa nito is isa na naghahanap within or kahit outside sa Excel kung ano yung gusto nyo hanapin. For example, hahanapin ko yung data. So, ilalabas niya yung data validation, which is part ng tools ng Excel, and iba pa options like, for example, definition ng data or yung mga file mo na may name na data. But if wala to sa inyo, yung search engine na to, don't worry. Sa baba naman ng ribbon, makikita natin yung dalawang options. Dalawang bar. Una is yung name box. Ang name box, dito mo makikita kung ano yung pangalan ng active cell. For example, kung saan ka ngayon, kumbaga. Dito ako sa C2, yan, lalabas dito. Dito tayo sa D4, yan, lalabas D4. Now, pwede ding pupunta tayo sa isang cell gamit ang name box. For example, gusto natin pumunta ng B1000. Instead na mag-scroll down tayo going to B1000, pwedeng dito na lang B1000. Enter mo. Ayan. Pupunta ka na niya sa B1000. Katabi naman nito is ang formula bar. Dito lahat ng, pwede ka dito maglagay ng formula. Equal sign 1 plus 1. Kung ano yung nilagay mo na formula dito, magre-reflect siya sa kung ano yung
active cell natin. Titignan mo, yung 1 plus 1 na nilagay natin dito, lalabas siya dito sa active cell, which is 1, B1. Enter. Yan. Lumabas yung 2. Now, ang kagandahan nito, ang lumabas dito sa active cell na B, sa cell na B1 is number 2, which is yun yung result ng 1 plus 1. But then, dito sa formula bar, ang lalabas is yung top formula. Nakalagay dito is 2, pero dito 1 plus 1. Kaya makikita mo kung formula ba yung nakalagay sa cell na yan or number lang talaga. Kasi pag nilagay mo 2 lang, ayan, hindi siya formula, yung lalabas sa taas ng formula bar is yung number lang din, 2. If formula siya, yan, ang lalabas dito is yung formula nito. Yun muna, familiarize your ribbons and explore all your tools na available. And next lesson, bukan natin i-explore more yung mga available na tools natin. Thank you and good morning. Have a nice day.